Magandang umaga mga mamshis, mga beshes, mga ladies in red, at yung matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At yung audience po natin is kahit na elementary lang po yung tinapos. At kasi hindi naman ito para talaga sa mga matatalinong tao, para sa mga simpleng tao lang ito at yung mga pang everyday na mga tao. At yung audience po natin mga mamshis, mga beshes, ladies in red, ate, matanda at saka bata, mga handsome, tall and dark na mga guys dyan, kasama na yung mga mapuputi at mga LGBTQIA. Kayo na, lahat-lahat na po. Gusto ko lang po i-remind na yung po natin is tema is galing po sa Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yun po yung prayer natin sa Godhead. Ibig sabihin yan, kung sa pa sa atin is hingi muna tayo ng magbigay muna tayo ng forgiveness sa ibang tao para i-forgive tayo ni God sa mga pagkukulang din natin. Mauna muna tayo, saka na lang payback time kay God. Okay. So, ngayon, balik tayo sa focus ng story natin. Ipagpaliban muna natin yung isang topic na sana i-tackle natin. Bakit nagkasira-sira yung family? Mag-focus tayo sa medyo positive na side nito. Yung positive side nito is tungkol ito kung sa mga music pa, high fidelity. Okay. Ibig sabihin is yung talaga siya, faithful siya. Maybe siguro. Parang ganon din yung idea. Pero yung fidelity kasi, siya, hindi nagbabago. Steady, steadfast. So, ganon po yung idea ng pagmamahal. Steadfast. So, ano yung tungkol dito sa steadfastness? Ganito yan. Makikita natin sa Lamentations, parang Lamentations yata ni Jeremiah ito, na nakasabi na yung steady na pagmamahal ng Godhead po, hindi po yan nagbabago, napipigilan, hindi po yung parang mahal tayo ng Diyos kahapon, ngayon hindi na, kahapon buo pa, ngayon kalahati na lang, hindi po yan nagbabago. Ibig sabihin, pag sinabi nating pagmamahal or agape or perfect love, ibig sabihin po absolute po yan. Hindi po yan nagbabago mula nang nag-umpisa, nag-create yung Godhead o sino man tawag mo sa God, hanggang ngayon buong buo pa rin yung pagmamahal na yan. Kaya nga pag nagkaroon tayo ng blessing, pag ready na po tayo sa hero's journey natin, at saka andyan yung sadhu, mga taong katulad ni Master Christ, mga guro, acharya, mystic mentor, mga prophets, mga messenger, pag tinanim nila yung Shurat Sabad or sweet melody, salik ng melody sa puso nyo, yung perfect love po, andun na po yan sa puso natin. Ang kailangan na lang is in-nurture natin. Ibig sabihin in-nurture is i-exercise natin. Parang kasing muscle yan kailangan mo exercise, sanayan lang yan. Alam mo yung bata po, gumagapang po yan, kailangan niyang i-exercise siya, medyo nahirapan siya, dadapa, sugatan yung tuhod, kamay, siko, kung ano-ano dyan, noo minsan, excuse me, nasusugatan, pero kayang-kaya niyang maglakad. In time, ibig sabihin, continuous yung pag-practice natin ng pagmamahal. Pag may Shurat Shabad na po, sweet melody, salin sa melody, or agape, perfect love sa puso natin, nalagay ng sadhu, katulad ni Master Christ, nabuksan yung third eye natin, ma-exercise po natin yung perfect love na yan. Ganon yan. Kasi ang nakasabi dito, hindi po yan
nagbabago. Oo. Never ceases. Okay. So ngayon, yung fidelity na to, yung ibig sabihin hindi pagbabago ng ng pagmamahal, fruit yan ng spirit. Dahil yan sa seed na nakaplant sa puso natin. Ganon yan. Ngayon, kung titingnan natin sa sa Galatians natin makikita yan, yung fidelity, faithfulness minsan ang tawag natin. Okay. So, tingnan natin sa Deuteronomy na may instruction dyan, mahalin po natin yung Godhead. Mag-serve tayo sa Kanya buong puso at buong kaluluwa. Medyo complicated yung idea na to. Kasi, the moment na pag-aralan nating mahalin yung Godhead, ibig sabihin, i-accept natin na kailangan nating ilagay sa puso natin yung Shurat Shabad, sweet melody, saalin yun sa melody, or agape, or perfect love sa puso natin, sa tulong ng isang sadhu, katulad ni Master Christ, mga guro, acharya, or mystic mentor. Pag inailagay sa puso yan, yan magiging puno yan later on. So, yung nakalagay dito na serve with heart and soul. Ano ibig sabihin ito? Yung heart kasi nasa loob yan. Katulad ng buto. So, ibig sabihin yan, sa kaloob-looban mo. Yung soul naman kasi, ibig sabihin yan, parang desire natin yan. Kasi ang soul, tayo yung soul, yung taong naglalakad sa daan, soul po yan. Pero, yung heart, nagrepresent ng spirit yan. Nasa loob, hindi nakikita. So, dapat yung sa loobin mo, at saka yung panglabas mo, is halos magkatugma. Okay. Na may pagmamahal. Ganon yan. So, minsan, hindi natin mararamdaman yung pagmamahal ng isang tao kung walang external na medyo mababa yan na pag-iisip, pero minsan kailangan ng ibang tao yan. Na kailangan niyang kahit nasabihin mo lang na mahal mo siya, na ganon, na express mo, hinag mo yung isang tao, niyakap mo, alam mo yung ganon, nakaupo ka lang sa tabi niya, yun yung desire na expression. Nakalimutan ko yung sa Sanskrit yung word niya, parang desire body, kasi yan panglabas natin. Hindi masyado importante yung panglabas, pero kailangan yan sa mga taong mabababa yung pag-iisip. Kailangan nila makita talaga yung panglabas. Ang delikado dyan is magiging eros, yung maging materialistic. Ang pinaka-importante yung puso, ang yung sa loob, yung talagang hindi nakikita, andoon yun. So, magte-take effect yan pag may agape ka or perfect love sa puso mo is ma-nurture yan sa pamaraan ng meditation. Na ngayon, dagdagan natin, nakalagay sa Psalms po na yung mga utos na to, which is yung pagmamahal, siya rin yan, is diligent ka dapat. Ibig sabihin, day in, day out, para kang nagtatrabaho, para kang teacher, para kang office worker, para kang banker, para kang engineer, na day in, day out, pagising sa umaga, hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, pagtulog sa gabi, pinapractice mo yung agape or perfect love. Hindi po yun na feel mo lang na, feel mo lang yung love. Hindi po. Diligent. Ibig sabihin, para kang nag-aaral, magsulat ng pangalan mo. Elementary ka o kindergarten ka. Mali minsan, hindi tama. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kasi yan lang yung way. Yan ang sabi sa Psalms. Na ngayon, makita natin ulit sa Exodus. Sa pag nag-worship po tayo ng God, ibig sabihin, pag isinasa puso po natin, yung totoong pagmamahal, agape, perfect love, mabless yung bread at saka water natin. Ibig sabihin ng bread and water, hindi naman physical na bread at saka water, pero ganun na rin yun, na napipurify yung lahat ng bagay sa paligid natin.
Yun yung isa sa mga mystery. Kasi may mga stories dyan sa ancient times, parang sa Vedas yata, na dahil sa sobrang lakas ng purity or love ng isang sadhu, na neutralize yung power ng mga poison, contamination. Kung mag-search kayo online, meron dyan na tungkol sa miracles of water, naka-research yata ni Dr. Masaru Emoto. Sample lang yan, hindi naman kabuuan. Pero kahit na toxic yung tubig, na purify siya dahil sa pagmamahal yan. So, hindi po natin iisipin na yung pagmamahal is parang common understanding ng pagmamahal. Ano yan parang greater than yourself yung pagmamahal. Hindi lang sarili mo iniisip mo, hindi eros. Hindi narcissism. So, ngayon, ano yung result sabi sa Exodus? Matanggal yung sakit mo sa loobin. Ano yung sakit mo sa loobin? Yung broken-hearted ka. Yung parang na-reject ka. Parang nag-iisa ka. Parang wala ka kakampi. Tatanggalin po yan ng Godhead. Kasi siya mismo yung pagmamahal na tinanim sa puso mo ng isang sadhu or perfect na devotee, perfect lover ni God, or anong tawag dyan is Rasika Bhakta or Uttama Bhakta. Sila yung mga perfect na mga beings na tinatawag na naglalakad sa ibabaw ng mundo natin. No, ngayon, ang sabi sa Leviticus, tanda po natin yung Leviticus is akala natin Levitical order, yung parang mga priestly order. Hindi po, medyo malalim po ito yung ibig niya sabihin. Pag sinabi pong Lev, na kung saan ang galing yung word na Leviticus, heart po yan, Lev. So, sa order ng mga taong nagmamahal, dedicated sa pagmamahal sa Godhead, which is agape rin, perfect love, ang nakasabi dito, kung susundin nyo yung pamaraan ko, madali nyong masunod yung tinatawag na commandments ko, which is pagmamahal din. So, yung pamaraan sa pagmamahal, pag araw-araw mo, day in, day out mong ginagawa, hindi malayo po na maintindihan mo at saka maisabuhay mo yung perfect love. Yun yung sinabi dyan sa Leviticus. No, ngayon, balik tayo sa sa Deuteronomy. Ang nakasabi po dyan na pag sinunod mo yung utos ko, yung pagmamahal, aangat ka po. Okay. Ibig sabihin nito, alam mo yung mga i-compare natin sa social standing. Alam mo yung mga taong sa squatter, mababa po ang tawag sa kanila. Yung mga high society na tao po is elevated po ang tawag sa kanila, or mga royalties. So pag sinunod po natin, obedient po tayo sa instruction ng isang sadhu, guidance, kasi perfect representative yan sila ng agape or perfect love, at nilagyan kanya ng perfect love din sa puso mo o agape, aangat ka po. Hindi ka po katulad ng iba. Ibig sabihin, refine kang klaseng tao. Kasi yung bawat yapak ng paa mo, bawat hawak ng kamay mo, bawat labas ng salita sa bibig mo, yung iniisip mo, elevated po yan. Ang tawag nila dyan is heavenly na pamaraan. Way of heaven. Way of agape or way of perfect love. Angat ka po. Hindi ka po mababa. Kaya nga tawag natin sa ibang tao na walang perfect pag-uugali or agape or perfect love is mababang uring mga tao. Demons po yan. So kayo po, mga Mamshi, Beshi, Ladies in Red, at yung matanda sa kabataan, Santol and Dark guys yan, mga LGBTQIA, kailangan nyo po yung guidance ng isang sadhu na katulad ni Master Christ para ma-elevate po tayo. Ngayon, kung nasa relationship ka,
maging maingat po tayo kasi hindi dapat maging unequally yoked kung pwede pa lang. Pero kung hindi mo maiwasan, unequally yoked kayo, unbeliever yung isa, hindi siya naniniwala sa pagmamahal or perfect love, ikaw naniniwala, pwede na rin yun kasi ang anak nyo later on is magiging siya, although half-breed siya, pero at least siya, naintindihan niyo yung pagmamahal. Kaysa sa yung hindi mo naintindihan pagmamahal, alam mo yung pagmamahal, pag intindi mo pera, sasakyan, magandang bahay, malambot na higaan, alam mo yung ganun, masarap na pagkain, yun yung perfect love para sa'yo. Hindi po yan, magiging empty ang buhay po natin. Okay. So, yung yung fallen na nature, hindi elevated, iyon yung victim mentality. Tatanggalin ka po ng Godhead sa victim mentality. Ganon. Yung sinabi niya, elevate kita. So, ganon yung mga problema minsan. Kasi may mga tao, lalo na pag mentally disturbed sila, emotionally disturbed, yan, nasa victim mentality yan sila. Kaya nga, bumagsak sila, fallen ang tawag sa kanila. So, ngayon, kung galing ka sa isang family or parents mo is medyo demonic, wala silang guidance ng sado, napakahirap po. Magiging vicious po. Ang paningin mo sa mundo is kalaban mo, which wala ka namang kalaban. Ang problema mo lang is wala ka talagang agape sa puso mo. Swerte kung may sado na naging merciful sa ibigay niya sa'yo, yung perfect love. Kaya nga, ang tanong ni Isaiah, bakit ka magbabayad sa isang bagay na hindi ka naman mabubusog? Bakit mo sasayangin yung pera mo sa mga bagay na hindi ka masatisfy? Parang ganun ninyong kasabihan sa New Testament, na yung halaga ng isang bagay na mawawala yung kaluluwa mo. Actually, ang idea dyan is mawawala yung agape sa puso mo. Kaya nga sabi na Isaiah, makinig ka at kumain ka ng nakakabusog na bagay. At i-enjoy mo yung pagkain. Ano yung pagkain na yan? Yun yung agape or perfect love. Yun yung food mo. Kasi yung mga tao, actually yung mga tao sa mental hospital, kulang yan sila sa perfect love, pagmamahal. Sabi nila drugs yung kailangan, hindi po. Ang tao po, pag ipinanganak siya, except sa may problema yung mother niya or father niya, wala yan siyang sakit, normal, healthy baby yan. Ibig sabihin, capable yan magmahal. Capable siya mag-receive ng tumanggap ng agape or perfect love or Shurat Sabad or sweet melody. Sali nyo na lang si melody. Okay. Pwede po. Ang problema po, dahil na-deprived yan sila, maybe na-reject sila, hindi sila pinansin, hindi sila binigyan ng time, natuto sila ng victim mentality. Pag natuto po yung isang tao ng victim mentality po, napakahirap po. Para sa kanya, ang solusyon ng problema, maging victim mentality po. Yung nakakaawa ka, nakakalungkot, wala ka kakampi, alam mo yung gano'n, magsisigaw ka sa buong mundo, bakit ang sama-sama ng tao, alam mo yung gano'n, yung hindi mo alam, kulang ka lang sa pagmamahal. Kaya nga, yung observation ng mga sa mental health setting, nag-i-experience ng withdrawal yung mga tao, yung sa mental hospital, dahil unstable yung relationship. Pag unstable po yung relationship, hindi po mag-commit yung isang tao, wala pong tinatawag na fidelity. Pero once nakita ng isang tao, kaya ang tawag natin is yung soulmate na agreement at saka yung spiritual agreement ni Master Christ na today you will be with me in paradise, hindi kanya bibitawan kahit anong mangyari. Ibig sabihin dyan is may fidelity yan. Kasi tinuturuan kanya ng fidelity na yung love is constant. Mamatay man yung lelong mo. Kahit gusto mong pang sumama sa kanya. Constant po yan, hindi yan nawawala. Ganon yung Kaya nga sabi ng iba, hindi drugs kailangan, hindi drugs. Yung drugs secondary yan. Para isuppress yung mga
victim mentality na expression. Kasi hindi yan nagkaroon ng biological problem kung in the first place, healthy yung parents. Yung pangalawa, kung dahil sa pamaraan ng pamumuhay niya, nagkaroon siya ng biological problem, is kailangan mo na niyang ma-establish yung compassion, yung tawag mo dyan, or perfect love, na merong mga taong willing na mag-support sa kanya, hindi naman kailangan financial, kundi magkaroon siya ng safe environment. Yung safe environment po, ma-experience po lang po natin yan sa agape or perfect love. Wala pong safe na environment na absent yung agape or perfect love. Absent yung Godhead. Hindi po pwede mangyari yan. Kaya nga yan, mockery yung tinatawag. May safe na environment pag may police. May safe na environment pag may justice system. May safe na environment pag makapal yung pader ng bahay mo. May safe na environment pag may baril ka. May safe na environment pag dami mong bodyguards. May safe na environment pag marami. Hindi po. Walang safe po. Kasi si kamatayan, yung misery, yung sadness, yung emptiness po, hindi po yan kayang i-fill ng gamot, ng pera, ng drugs, ng pader. Hindi po. Hindi rin po yan ma-fill ng mga friends mo na wala ring agape. Mockery po yan. Oo. Minamak mo, binagawa mong katawa-tawa yung Godhead. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kasi Godhead lang, Shurat Shabad, or agape, or perfect love, yung magbigay sa'yo ng protection, wala na. Kaya yun yung pinakita ni Master Christ hanggang sa ma-end ang buhay niya. So ngayon, yun yung tanong ni Isaiah, bakit? Kaya nga sabi ni Master Christ, ibenta mo na lahat. Sell everything to pay for what will satisfy you. Ano yung mag-nourish sa'yo? Hindi lang basta physical. Kasi kung kakain ka ng kakain, tataba ka, magkakasakit ka rin. Ang kailangan mo, nourishment ng spirit mo. Hindi yung mangyayari pag walang sado na magbigay sa'yo ng agape or perfect love. So ngayon, ang sabi sa, ulitin natin sa John, kung sino yung sumusunod sa commandment, which is the greatest commandment, yun lang yung nagmamahal, namamahal kay Master Christ. So ngayon, kung mahal mo si Master Christ, yung sadhu, guru acharya, mystic mentor, prophet, messenger, kung mahal mo sila, dahil sa binigay nila sa'yo yung agape or perfect love, mamahalin ka rin ng Ama. Kasi binigay niya nga sa'yo yung agape, na siya mismo, yung Ama din yun. Mamahalin siya ng sadhu. At saka, ilalabas niya yung katotohanan tungkol sa kanya. I-reveal niya ang sarili niya. Ano po yung sarili? Kasi po tayo, na hindi tayo pinalaki sa agape or perfect love, hindi po natin nakikita yung totoong anyo ng perfect love. Malalaman lang po natin yan pag meron tayong agape or perfect love na binigay ng isang sadhu, ng isang katulad ni Master Christ, prophet, messenger, guru acharya, or mystic mentor. Kasi yung pag-reveal niyan or pag-manifest niyan na makikita mo, na katulad ng isang bata, nakikita mo yung muka ng Godhead, ibang klaseng experience. Pwede ka na pong mamatay pag nakita mo yung mukha ng Godhead. Pero syempre, mga sadhu, hindi naman nila hinihinga yung ganon. Kasi ang dami pang taong nangangailangan ng Shurat Shabad or sweet melody, salig ng sa melody, o agape or perfect love. So, ito yung sabi sa 1 Kings. I-fulfill ng Godhead yung promise niya. Yung descendant mo, yung mga anak mo, kung susundin nila yung utos niya at magmahal sila with fidelity, yung constant yung pagmamahal nila sa puso at saka sa kaluluwa, ay puso at saka soul, kaluluwa.
promise ng Godhead, magkakaroon po ng successor sa throne. Ano yung throne na to? Kasi ibig sabihin ng throne, may king. Yun yung promise ni Master Christ. Magiging kings and queens. Yung mga taong sumusunod sa utos ng isang sado katulad ni Master Christ. Ano ba yung kakayahan ng king at saka queen sa tarot card? Independence po yan, freedom. Yan lang yung way, yun yung promise ng Godhead. Magkakaroon ka ng totoong freedom or independence. At saka, yung mga anak mo rin. Promise niya po yan. Kung yung mga anak mo, hindi mo alam, baka magbasura yan later o kakain sa basurahan, hindi independence yan. Magiging kriminal. Hindi po independence yan. Maging magnanakaw. Hindi po. Yung palundag-lundag ng relationship, mamaya-maya, every after 3 months, bago na naman yung karelasyon dahil hindi mo nahahanap yung benefits na gusto mo. Wala namang friendship na nangyayari. Hindi po ganon. Hindi po yun yung promise ng Godhead. Kaya nga, ang sabi nito, ang suggest sa 2 Chronicles, kailangan constant yung pag-express mo ng agape or perfect love. At saka mayroong kang peace. Ibig sabihin, very confident ka po. Confident ka sa power ng agape or perfect love or surat sabad or sweet melody. Sali nyo lang sa melody. Mga mamshi, beshi, tayo red, at matanda sa kabata. Handsome, tall, and dark na guys dyan, mga LGBTQIA. Maging ano lang tayo, i-express lang natin ng maayos yung perfect love. Kasi yung perfect love, walang nakikitang kamalian yan. May mga baluktot sa mundo, pero yung pagmamahal natin, hindi po nababaluktot. Kaya meron tayong peace. Confident tayo na mananalo yung perfect love. Hindi po mananalo yung kasamaan, hindi po mananalo yung criminality, hindi po mananalo yung galit, yung alam mo yung revenge, hindi mo mananalo yan. Ang mananalo po, yung power ng Godhead, which is perfect love. So ngayon, ang sabi balik tayo sa opinion ni Paula, sabi niya, maging maligaya po tayo na mananalo yung perfect love. Stand your ground. Wag mo pong ipagkait yung perfect love once na ma-receive mo na sa isang sado. Sa pressure or sa pag-test sa'yo, kasi minsan ite-test ka ng ibang tao. Para kang nangliligaw sa isang babae o minamahal mo yung isang lalaki, nate-test ka minsan. Hanggang saan yung pagmamahal mo? Hanggang sa puwet mo lang ba? Hanggang sa tiyan mo lang? Hanggang sa mata mo lang? Hanggang saan yung pagmamahal mo? Katulad ka ba ni Master Christ na sabi niya, hanggang sa lover's paradise yung pagmamahal mo? Tapos, maging steadfast ka sa prayer mo. Ano yung prayer mo? Yung prayer po is constant na meditation yan. Pag nag-pray ka po, iniisip mo hindi kasamaan, kundi kabutihan. So, yung frequent na ginagawa mo, ang inuulit-ulit mong ginagawa is prayer mo. So, kung agape or perfect love yung inuulit-ulit mo na ginagawa, ito yung prayer mo talaga. Yun yung sabi ni Paul. No, ngayon balik tayo sa kay Peter naman, isa sa mga 12 disciples. Ang sinabi niya, bawat isa sa inyo, pag na-receive nyo na yung agape or perfect love sa isang sadhu, katulad ni Master Christ, Guru Acharya, Prophet, Messenger, Mystic Mentor, isa itong gift or favor na tinatawag. Gamitin mo ito para mag-serve sa ibang tao, para maging good stewards kayo. So, pag may iniwan na kayamanan, yung sadhu sa'yo, which in the form of agape or perfect love, ingatan mo po ito sa pamaraan na gamitin mo sa ibang tao. Kung magaling ka pong maghanap ng pera, hindi po para sa sarili mo yan. Para po sa ibang tao yan. Kung magaling ka pong sumulat ka para sa ikabubuti ng ibang tao.
Kung magaling kang magtrabaho ka para sa ibang tao. Gift po yan eh. Hindi mo kailangang paghirapan kasi binigay na nga sa'yo ng sadhu or mga katulad ni Master Christ. So, ganun po yan. Ang good steward, hindi po greedy yan. Hindi niya po tinatago. Every time na binibigay sa kanya, tinatapon niya po yan sa ibang tao. Hindi niya na iniisip yung sarili niya. Kasi yung reward niya, hindi naman dito sa Lover's Paradise po yung reward niya. So, kailangan mong i-demonstrate kung naintindihan mo niyang agape or perfect love sa paggamit ng talents mo para makita ng iba yung soul or external expression ng pagmamahal. Okay. Kaya anong sabi sa Revelation, which kay John din ito, maging steady ka hanggang kamatayan. Maging steady ka sa pag-express mo ng perfect love or agape hanggang po mamatay yung katawan. Yun yung pinakita ni Master Christ. It is finished. Tapos na po. Hanggang kamatayan po, dinemonstrate niya yung totoong anyo ng pagmamahal. Dahil yung pagmamahal na to, agape or perfect love, yun yung anyo ng Godhead. Yun yung gustong-gusto makita ni Moses. Ganon yan. Okay. So ngayon, ito yung promise ng Godhead. Para sa mga taong naalala nila palagi yung agape or perfect love or yung God, maging friendly yung Godhead sa'yo. Ipakita niya sa'yo kung paano siya magiging friend mo o kaibigan. Okay. Kung straightforward ka din, alam mo yung hindi mo talaga yung kung ano talaga yung agape, yun yung ine-express mo. Ganon din mag-deal sa'yo yung Godhead. Straight din siya. Mararamdaman mo talaga. Yun sabi sa Psalms. So kaya, in addition, dagdag pa, sabi sa Psalms, maging steadfast ka lang. Hindi, wag kang magbago sa pag-express mo ng agape or perfect love. Kasi, kasama mo yung Godhead na nabubuhay ka. Kasi yun lang po, yung pwede mag-serve sa Kanya. Yung mga taong may agape or perfect love. Kung wala ka pong agape or perfect love, hindi ka po makaserve sa Godhead. Kasi siya yan yung agape or perfect love. Kaya nga, ang kasabihan dyan, na kailangan mong mag-associate or satsang or sadhusanga, maki-associate, maki-fellowship ka sa isang sadhu, katulad ni Master Christ, mga prophet, mga messenger, guru acharya, at saka mystic mentor, maki-associate po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-associate kasi yan lang po yung way na makapag-serve ka sa Godhead. Kasi pag nakita natin yung good example nila, yung pamaraan nila, manner, paano nila dinedemonstrate yung agape or perfect love, madali po nating i-exercise, i-practice sa sarili natin. So ngayon, sabi ng Godhead din, in addition sa Proverbs, i-protect niya yung way towards justice kasi ang totoong justice is kakulangan ng agape sa mundo. Yan yung ang justice. Hindi po revenge, hindi mo patayin, hindi mo saktan, hindi maghiganti, hindi po. Ang justice po natin, kakulangan ng agape or perfect love sa mundo. Ganun po yung ang kulang. Ganun. So, kayong mga kaibigan ng sadhu o ng Godhead, iingatan niyo yung daan niyo. Ibig sabihin, kahit na malagay kayo sa isang test, may nagpapahirap sa inyo, mayroon sigurong nag-challenge sa inyo, parang itetest ka ng ibang tao, hindi naman totoo yung pagmamahal niya. Ano lang yan, benefits lang yung hinahanap niya. Pero hindi nila alam
totoo talaga yung agape sa puso mo. So, pinapakita mo yung totoong friendship. Sa susunod na lang yung benefits. Kung may benefits man, hindi naman benefits yung focus. Friendship talaga. Yun yung kasabi sa Proverbs. Ganon yung Godhead. Hindi po siya sa benefits. Friendship po muna. Kasi kung maging friend ka ng Godhead, maging friend ka po ng Sado, katulad ni Master Price, wala ka na pong hahanapin. Satisfied ka na po. Busog na po kahit mata mo lang. Yung iba dyan is extra na lang yan. Okay. Kaya nga sabi sa Matthew, mabuti, steadfast na servant, pumasok ka sa kaligayahan ng master mo. Ibig sabihin, ang mga tao lang na may agape or perfect love na binigay ng Sado, katulad ni Master Christ, mga guro, acharya, mystic mentor, prophet at saka messenger, sila lang po yung pwedeng pumasok sa kaligayahan ng God. Sila lang po nakakaintindi ng totoong joy. Isali nyo lang si Joy dyan. Kasi sila lang po yung pwedeng pumasok sa Lover's Paradise or Garden of Eden. Yan lang po yung muna natin at salamat sa time nyo po. At sana po may napulot kayo. Dagdagan na lang po natin sa susunod. Tandaan po natin, hindi mo po maintindihan yung totoong kakulangan sa mundo kung wala ka pong agape or perfect love. Hindi mo po maintindihan yung totoong joy or kaligayahan. Sali nyo lang si Joy dyan kung wala ka pong agape or perfect love sa puso nyo. Kaya kailangan talaga. Kasi yan lang yung protection nyo. Lahat po na nakikita yung kadiliman sa mundo po, agape po yung kulang dyan. Perfect love. Alam niyo yung mga taong masasama yung ugali, dahil po na-deprive yan sila, na-reject sila. Kaya nga na cover yung natabunan yung agape or perfect love. Once na mabuksan yung perfect love, mailagay sa puso natin ng isang Sado or mga katulad ni Master Christ, mga guru acharya, prophet messenger, at saka mystic mentor, at saka mabuksan yung third eye po natin, makikita po natin, katulad ng mga bata po, makikita po natin face to face po yung Godhead. Kasi yung mukha ng Godhead, yun din yung mukha ng kaligayahan po. Yan yung kulang po sa atin. Kaya nagiging victim mentality tayo. Kasi nade-depress tayo. Kadiliman yung nakikita natin. Hindi yung liwanag ng Godhead. Salamat po sa time nyo. I hope so may dadagdag ito sa insight sa inyo. At sana po tuloy-tuloy yung pagkikinig. Thank you po at bye-bye.